Pagsapit ng Nobyembre, matatapos na ang mainit na yugto ng digmaan sa Ukraine ayon kay Volodymyr Zelensky. Naalala mo ba kamakailan ng si Rustem Umerov, pangunahing negosyador at kalihim ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa ng Ukraine, ay lumipad sa ilang lihim na negosasyon kasama ang delegasyon ng Amerika at mga Europeo? Lumabas ang di-opisyal na impormasyon ukol sa negosasyon ng Estados Unidos at Ukraine, dahilan para magpahayag si Volodymyr Zelensky na matatapos na sa Nobyembre ang mainit na yugto ng digmaan sa Ukraine. Sinabi ni Zelensky na simula pa noong nakaraang taon, nawawala sa Russia ang inisyatiba sa laban sa Ukraine na nagpapalapit sa pagtatapos ng digmaan. Sa ganitong konteksto, sinabi ni Zelensky na sa taglamig may mahalagang desisyon tungkol sa harapan. At biglang lumitaw ang pahayag ng isang mataas na opisyal ng White House na matapos mabigo ang negosasyon sa Iran, muling maghahanap si Donald Trump ng mabilisang tagumpay. Mahilig siya sa mabilisang tagumpay sa militar at diplomasya, pero mayoy napunta siya sa dead end sa pandaigdigang entablado. Noon, nagreklamo sina Trump at ang kalihim niyang si Mark Rubio na pagod na silang mag-aksaya ng oras sa walang katapusang negosasyon tungkol sa Ukraine. Sinabi rin ng mga Ruso na sila rin ay pagod na sa palagi ang pagbisita ni Steven Witkoff sa Moscow na wala namang napapala. Ngayon, matapos mabigo sa Iran, desperado si Trump na makakuha ng tagumpay bago ang Kongreso election sa Nobyembre. At ngayon, napapansin ng mga eksperto na muling nagtuon ng pansin si Donald Trump sa Ukraine para kahit papaano ay makahanap ng paraan na mapatigil ang putukan sa harapan upang maipakita ito bilang kanyang personal na tagumpay. Ayon sa ulat, mismong si Trump ay humihingi ng tulong kay Xi Jinping kapalit ng mga konsesyon sa Taiwan. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin agad ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito, mag-iwan ng kahit anong komento bilang suporta sa YouTube channel na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Sinabi ni Ukrainian President Vladimir Zelensky na nawawala na ng inisyatiba ang Russia sa digmaan simula pa noong katapusan ng nakaraang taon, kaya't mas malapit na ang pagtatapos ng digmaan. Ngayon, sinimulan nila tayong atakihin gamit ang malalakas na pag-atake ng mga misel. Ang pangunahing dahilan kung bakit nila ito ginagawa ay dahil natatalo sila sa larangan ng digmaan. Sa isang buwan, hindi nila nasakop ang mas maraming teritoryo kaysa sa nawala nila. Sabi niya, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mapayapang negosasyon mula isang sipi. Bago ang taglamig, dapat tayong maghanap ng diplomatikong paraan para mag-usap, ngunit nakasalalay ito sa pressure kay Vladimir Putin. Presyon mula sa kanyang lipunan at sa mga parusa, hindi alisin ang mga ito, kundi magpatupad pa ng mga bagong parusa. Maganda ito, diplomatikong paraan. Sa negosasyon sa Rusya, dapat kasali ang mga bansa sa Europa tulad ng United Kingdom, Pransya at Alemanya. Gayunpaman, mangyayari lang ito kung handa ang Moscow makipagdialogo sa Ukraina at Europa. At dito kay papaalala na bago ito, ayon sa mga source mula sa The Economist sa gobyerno ng Ukraina, iniutos pa nga ni Zelensky na maghanda para sa 2 hanggang 3 taon pa ng labanan bago ang kasunduan. Ayon sa kanila, sa simula ng taon ay umaasa ang Kyiv na ang mga negosasyon sa tulong ng Estados Unidos ay maaaring magresulta sa pansamantalang kasunduan. Handang talakayin ng Kyiv ang pag-atras ng tropa sa Donbas kung may mutual na pag-atras din ng puwersa. Hinihiling ng Kremlin ang unilateral na pag-alis ng sandatahang lakas ng Ukraine at tumatangi sa mga security guarantee para sa Ukraine na may kasamang dayuhang sundalo. Noong Mayo 22, inanunsyo ng Estados Unidos ang pagtigil ng kanilang partisipasyon sa negosasyon. Pero may ibang panig din ang medalya. Si Vladimir Putin sa kabilang banda ay 2 beses na nagsabi nitong nakaraang buwan na malapit nang matapos ang mga labanan, ipinaliwanag niya ito dahil sa pag-usad ng hukbong Ruso sa harapan. Binigyang diin din niya na may kontak pa rin sa mga Amerikano tungkol sa Ukraine pero walang ganap na negosasyong isinasagawa. Iniulat ng ahensya ng paniniktik ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos na unang beses mula 2023, nagtagumpay ang sandatahang lakas ng Ukraine na mabawi ang halos 400 kilometro kwadrado ng teritoryo sa kanilang opensiba. Pero pagdating kay Vladimir Putin, matibay talaga ang kanyang paninindigan at hindi basta-basta.
Ang punto rito ay matapos ang kabiguan ng kontroopensiba ng Ukraine noong 2023, ang malawakang pananakop ng Russia ay pumasok sa isang inaasang ritmo ng mga opensiba tuwing tag-init at taglamig kung saan humihina ang tensyon sa pagitan ng mga ito habang ang mga unit ng Russia ay nagsasagawa ng rotasyon at pagre-regrupong muli. Sa unang tingin, ang ika-26 na taon ay tila walang pinagkaiba. Pareho pa rin ang mga opensiba tuwing tag-init at taglamig at sa pagitan ay rotasyon at paglipat ng unit. Ngayon, sa paglipat mula Tagsibol tungo Tag-init, napapansin ng mga sundalong Ukrainian sa frontline ang patuloy na pagdami ng pag-atake at tangkang pagsalakay ng Russia. Dito naging malinaw na may mga bagay talagang nagbago. Bagaman nananatiling tuloy-tuloy ang mga pag-atake ng drone at pambobomba, bumababa ang kakayahang militar ng mga Ruso, samantalang ang Ukraine naman sa taong 2025 ay nakabuo ng mahigit 10 Army Corps na pinagsama-sama ang mga brigada. Mas maganda na ang pagsasanay ng mga bagong recruit dahil mismong mga commander na ang nagtuturo at kasama nila sa labanan. Noon, pinaganda ng sandatahang lakas ng Ukraine ang koordinasyon ng infantry, drone, artillerya at armored vehicle. Ang ganitong mga pangkalahatang taktika ay nagbigay daan para sa rotasyon, pag-usad sa Kupiansk at Gulyay Pol habang napanatili ang minimal na mga pagkalugi kumpara sa mga Ruso. Bukod pa rito, pinalakas ng mga unit ng drone ng Ukraine ang mga puwersa ng mga sistemang walang piloto, ang mga pag-atake sa katamtamang distansya na winawasak ang logistika ng Russia hanggang 150 kilometer mula sa linya ng labanan. May hiwalay akong episode tungkol dito, kaya pumunta kayo ron at siguraduhing panoorin ninyo. Ipinakita ko kung paano ginagamit ng sandatahang lakas ng Ukraine ang taktika ng pagsira sa logistika ng Russia sa likod ng mga okupadong teritoryo. Ang masinsinang paniniktik ay nagpapahirap sa supply ng tropa ng Russia at pumipigil sa kanilang pagtitipon para sa malalakas na pag-atake. Ang taktikal na husay at mga bagong reforma ang nagbigay daan sa mga sundalong Ukrainian na malampasan ang paghina noong 2024 at 2025. Sa huli, sa mga unang buwan ng 2026, lumitaw ang malinaw na netong positibong pagdagsa ng mga bagong tauhan sa unit ng labanan. Di tulad ng sandatahang lakas ng Ukraine, nagsimulang humina sa labanan ng mga tropang Ruso dahil sa iba't ibang salik. Noong 2024-2025 ang kalamangan ng Rusya ay nakasalalay sa napakalaking reserba at lakas ng apoy. Ngunit ang taktika ng mga lokal na pag-atake na ito ay nagresulta sa pagkawala ng humigit kumulang 23,000 sundalo bawat buwan sa buong taong 2025. Noong 2026 ang bilang na ito ay tumaas sa higit 3,000 at libong. Sa huli, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimulang mawalan ng mas maraming sundalo ang Rusya kaysa sa kaya nitong kunin sa kontrata. Dati, nadadaan ng artilyerya at bomba ang kakulangan sa training ng infantry, pero ngayon ay nagbago na ito. Ang labanan ay naging sona ng galaw ng mga puwersa na may lapad na 30 kilometro. Ito ang tinatawag ng militar na kill zone. Dahil hindi malinaw sa mga mapa ng mga Rusong tagaplano ang realidad, nagkakaroon ng hindi tugma ang mga utos at aktwal na kilos kaya bumababa ang bisa ng koordinasyon ng mga pag-atake. At sa ganitong sitwasyon, muling napunta ang lahat ng atensyon sa Estados Unidos ng Amerika. Sabi ng New York Times, napagod si Donald Trump sa negosasyon sa Ukraine dahil hindi niya agad nakuha ang tagumpay. Ayon sa mga Ruso, pagod na rin sila. Binanggit din ang mga pagbisita ni Steve Witkoff at Jared Kushner sa Moscow. Nais ng Russia ng matatag na prosesong diplomatiko na may 1 milyong working group at regular na pagpupulong. Bukod pa rito, gusto ng Moscow na magpadala ang Washington ng kanilang embahador at parang, sa madaling salita, pwedeng patagalin ang usapan ng ilang buwan, dalhin ang mga negosasyong ito sa kung ano-anong working group. Pero dito, biglang ang maaring makatulong sa Ukraine ay ang deadlock ni Donald Trump sa digmaan laban sa Iran. Ang totoo niyan, kamakailan lang gaya ng alam ninyo, inihayag ng Iran na tuluyan na silang umaalis sa negosasyon kasama ang mga Amerikano. Pero kahit na ipagpalagay natin na magtatagumpay ang US at Iran na magkasundo tungkol sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz, iiwan pa rin ng Iran ang kinabukasan ng kanilang nuclear at missile program sa parehong antas na kagaya bago magsimula ang digmaan. Naiintindihan ng Iran, lubos nilang naunawaan ang ayaw ni Donald Trump na muling simulan ang malawakang labanan, kaya maaari nilang pahabain ang negosasyon ng ilang buwan o kahit taon, tulad ng ginawa nila sa mga nakaraang administrasyon. Sanay na ang Iran dito kaya hindi inaasahan ang kasunduang pangkapayapaan sa malapit na hinaharap.
Isa pa sa problema ni Donald Trump ay ang Gaza Strip. Medyo nakalimutan na ng lahat ito, kaya ipapaalala ko lang. Masigasig na ikinuwento ng Pangulo ng Estados Unidos ang planong pangkapayapaang may 20 punto, simula sa pagdidisarma ng Hamas, pagbuo ng internasyonal na puwersang pang-istabilisasyon at pagbabago ng sektor ng Gaza. Gaya ng sinabi niya, isang makinang na teritoryo ng mga ture ng opisinang salamin at mga resort sa tabing dagat. Gayunpaman, 8 buwan nang lumipas mula noon at wala talagang nagbago. At ngayon, parami ng parami ang mga tagapayo ni Donald Trump na bumubulong sa kanya na ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay handa nang tapusin. Sabi nila, nag-iba na ang pananaw sa Moscow at ang sitwasyon sa labanan dahil na-freeze na Ukrainians ang frontline, lumalala ang problemang ekonomiya at politikal na di pagkakasundo sa Russia. Sa Kremlin, pinag-uusapan kung paano ipapakita ang lahat bilang tagumpay. Critical na kailangan ni Trump ng tagumpay bago ang midterm election sa Kongreso ngayong Nobyembre. At dahil dito, maaaring subukan ni Trump na samantalahin ang sigalot na ito para subukang magpatupad ng tigil putukan sa Ukraine at ipakita na kahit isang sigalot ay tunay niyang napahinto. At bago ang halalan, masasabi niya, tingnan ninyo, lahat ay nasa proseso. Iran, nasa proseso. Gaza Strip, nasa proseso. Sinabi ko na re-resolbahin ko ang usapin sa Ukraine. O ayan, naayos ko na. At ang ganitong lohika ang natutulak na yon kay Vladimir Zelensky na magpahayag na sa Nobyembre ay may pagkakataon na magkasundo para tapusin ang mainit na yugto ng digmaang ito. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto niyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari niyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking bagong Ukrainian language YouTube channel ni Alexei Pechi. Kung gusto ninyong makatanggap ng balita sa wikang Ukrainian, nasa deskripsyon ng link. Siguraduhin mag-subscribe, yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.